Sa ating pong huling awiting spiritual, awitin po natin yung page 356. Dwelling in Beulah land. Dwelling in Beulah land, sing. Far away the noise of strife on Mars, his fear is falling. Then I know the sins over beset on every hand. Thou wilt fear and things over in vain to me are calling. None of these shall move me from Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storm of doubt upon earth is beating. Sons of men in battle, the enemy will stand. Safe abide within the castle of God's word retreating. Nothing then can reach me, 'tis Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's God can harm me. I am safe forever in Beulah land. I'm living on the mountain underneath a cloudless sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful
darako po tayo sa pakikinig po ng salita po ng ating Panginoon at pangungunahan po tayo ng ating kapatiran, si Brother Roger Blasco. Ang biyaya at ang pagpalang umaga sa lahat. Atin po muling buksan ang ating mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 5. Yun po ulit ang ating teksto. 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 at 24. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Ito po ang continuation ng ating mahalagang pag-aaral sa preservation of God and perseverance of the saints. Tayo po ay nasa part 3 na. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat, aming Diyos, sa isa na naman pong umaga na inyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay magkatipon-tipon, upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Paalalahanin po kami, aming Diyos, na kung gaano kami kapalad, na kami ay nandirito at aming mapapakinggan ang inyong mga salita. Ang aming pagdalangin ay maging pagpapala po nawa sa amin ang inyong mensahe. Ito po ay magsilbing kalakasan sa mga kapatiran at magbukas naman po sa puso at kaisipan ng mga wala pa sa aming Panginoong Hesus. Aming Diyos, namin din pong inaalala ang isang linggong nagdaan ng inyong pag-iingat, pagpupreserve po sa amin. Maraming salamat sa pagpuprovide po ng aming mga pangangailangan spiritually and physically. Aming Diyos, maraming pong salamat. Amin din pong inaalala, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Kami po ay humihingi ng kapatawaran ng aming Diyos. Linisin niyo po nawa kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At tulungan niyo po kami na palaging mapagtagumpayan po ang aming laman. Tanging kayo po lamang, Panginoon, ang makakatulong sa amin upang kami ay makalakad sa aming buhay pananampalataya ng may katapatan at kasigasigan ng Diyos. Hindi po, maraming pong salamat sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Maraming salamat sa paglagay ng desire sa aming mga puso upang kami ay makapaglingkod sa inyo, aming Diyos. Hindi po, nawa po kayo po ang mapapurihan, mapasalamatan. Kayo po ang maitaas, aming Diyos. Sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Yan. So tayo po ay nasa part 3 na ng ating pag-aaral sa preservation of God and perseverance of the saints. Nung nakaraang linggo po, ang atin pong dalawang natalakay na point ay yung God the Father in His electing love, and yung sa hapon naman po ay yung God the Son on His redeeming love. So ngayon po ay ang ating tatalakayin ay yung Holy Spirit naman po, God the Holy Spirit. So magbigay po muna tayo ng kaunting pagbalik tanaw dito sa ating mga natalakay na. So yung una po ay yung God the Father in His electing love. Natalakay po natin doon na ang Diyos ay hindi nagbabago. Yun po ay sabi niya sa Malakay chapter 3 sa verse 6, "For I am the Lord, I change not." Siya ay faithful. So when it comes to His promises, dun sa kanyang grace, mercy, and love toward us, yan ay hindi magbabago. Ang tapat ang Diyos. Sabi nga sa ating teksto, "Faithful is He that calleth you, who also will do it." So yung faithfulness na yan, it applies to God the Father, God the Son, and also to God the Holy Spirit. Lahat sila ay hindi nagbabago. Yan.
At yung preservation of God, ang bumubuo dyan ay yung pagkilos ng tatlong persona, ano, ng isang Diyos sa atin. So, at yung preservation of God ay it only applies to God's elect. Nalinaw yan. So, ang preservation ay para lamang doon sa mga inibig ng Diyos. Para sa kanyang mga itinalaga o mga hinirang lamang. At dahil doon, itong specific group or particular na group of people na ito lamang din ang magkakaroon ng perseverance. Dahil dun sa ginawang preservation ng Diyos, sila lamang din ang magkakaroon ng perseverance to the end. Yan. Again, dun sa first point natin, naging maliwanag na our whole spirit, soul, and body will be preserved. Sabi nga yun sa ating text, will be preserved by God. Dahil iyon ang kanyang kalooban. Natalakay na natin yan. So, balik tanong tayo dun sa ating natalakay noon, last Sunday. So, babasahin ulit natin yung mga verses para ma-refresh sa atin yung ating napag-aralan. Sabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kalooban ng Ama para sa kanyang mga hinirang, ay sabi nga kasi natin, ang sabi dun sa ating text, the whole spirit and soul and body will be preserved. Sabi natin, yun ang kalooban ng Ama. So, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 6, verse 39, kung ating babasahin, John chapter 6, verse 39, ito yung kalooban ng Ama. Kung bakit ipe-preserve, whole body, soul, and spirit. Sabi dito, John chapter 6, verse 39, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So, naayon yan sa kalooban ng, ng Ama, na that of all which He had given me, so given to Jesus, I should lose nothing. So, Jesus should lose nothing. So, napakaliwanag, yan ang kalooban ng Ama. Base dyan sa kalooban ng Ama, na huwag mawala kahit isa doon sa mga anak, ibinigay niya sa kanyang, ayon sa kalooban ng Ama, na walang mawala doon sa ibinigay niya sa kanyang anak. So, ang tanong doon sa kalooban ng Ama, mangyayari ba yung kalooban ng Diyos? So, yung tanong. So, to make it more clear, pagdating sa will o kalooban ng Diyos, so kung inyo pang maaalala, napag-aralan na rin natin yung 3 types of God's will sa Bible. So, ito lang. Ano-ano ba yung mga will na yon? Meron yung decretive will of God, may preceptive will of God, tapos may permissive will of God. Dito sa John chapter 6 sa verse 39, itong sinabi niya na that all of which He had given me, I should lose nothing. Ito ay directive will of God. So sa tanong natin na kung mangyayari ba ang kalooban ng Diyos patungkol diyan, sinabi ng Panginoong Hesus, nangyayari yan. Directive will kasi yan ng Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah 46 verse 10, doon natin mababasa yung my counsel shall stand. So ito, basahin natin yun. Isaiah 46 verse 10, related sa kalooban ng Diyos. Isaiah chapter 46 verse 10, ang sabi, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So, kaya nga sabi din ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 10 verse 29, ito din related din. Kaya ito sinabi ng Panginoong Hesus na walang makakaagaw doon sa mga ibinigay ng Ama sa anak. So walang makakaagaw sa kamay mismo ng Diyos. Sabi niya sa John chapter 10 verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of
of my Father's hand. So ayan yung first point natin, God the Father in His electing love. So doon naman tayo sa second point na natalakay din natin, yung God the Son on His redeeming love. Natalakay natin doon na kapag talaga ikaw ay isa sa object ng grace, mercy, and love ng Panginoon, ay iba yung dealing talaga sa iyo ng Diyos. Sabi pa nga, ay nothing can separate us from the love of God. So, binasa na natin yan nung nakaraang linggo sa Romans chapter 8. Basahin natin ulit para ating ma-refresh tayo. Romans chapter 8 sa verses 38 and 39. Yan. Ito sabi, verse 38, Romans chapter 8, verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, yan yung sinasabi natin na walang makakapag-separate from us. Yan. So, natalakay din natin yung patungkol sa iglesia ng Panginoon, ang body, the church, na ang head ay ang Panginoong Jesus. So, pinatunayan natin na yung mga genuine na parts talaga ng body ay hindi maaaring mawala. Kasi pag nawala, magkukulang. So, hindi maaaring mangyari yun. So, doon na pumasok yung mga naging tanong natin na bakit may nababautismuhan, napapamember, pero later on, in the end, nawawala naman. O hindi nag-persevere, hindi naging tapat. So, in other words nga, ay walang perseverance na nakita. So, wala yung perseverance of the saints. So, kung wala yung perseverance, meaning walang preservation pag ganun. Walang ginawang preservation sa kanyang Diyos. So, kaya lang naman tayo nakakapag-persevere, mga kapatid, ay dahil din lamang yan sa ginawa ng ating Panginoon na preservation. Kasi kung wala yan, hindi tayo makakapag-persevere. At yung preservation of God, paulit-ulit nating sinabi at napag-aralan, para lamang talaga sa kanyang mga hiniram or God's elect. Para lamang dun sa mga vessels of mercy. So, hindi yan para sa lahat. Hindi yan para sa mga vessels of wrath. Yan. And to address dun sa naging question natin, to answer the question na bakit may nababautismuhan, napapamember, pero in the end naman ay nawawala. Yan, hindi nagtiis hanggang wakas. So nagbigay tayo doon ng example ng dalawang tao na makikita natin yung isa may preservation of God at nung siya ay nakabalik, nagpalakas siya ng mga kapatiran, meaning nagkaroon na siya ng perseverance sa kanyang pananampalataya hanggang wakas. So yung isa naman na binigay nating example, nabautismuhan din naman, naging member din. Actually, naging apostol pa nga, pero dahil walang preservation of God, walang ginawa sa kanyang preservation, so naging ending niya ay hindi na siya nakabalik dahil yun nga, pinatay niya na ang kanyang sarili. So alam na natin kung sino yung ating tinutukoy na naging example last week para maibigay yung comparison sa isang tunay na part ng body or sa isang tunay na God's elect at sa isang hindi talaga part. Yan. So yun ang ating example ay si Peter and si Judas. Yung ating naging example. Nakita natin dun yung ginawang preservation ng Diyos kay Pedro, kay Peter, na kahit siya ay dumanas ng masasabi nating backslidden state, nag-backslide siya, o siya ay nakabalik. So dahil ipinanalangin na siya ng Panginoong Jesus, na yung preservation of God ay makikita natin present kay Peter. At nung nakabalik si Pedro, he strengthened thy brethren.
So, basahin natin yung naging prayer sa kanya ng Panginoong Jesus. Sa ano yun? Sa Luke chapter 22. Basahin natin para makita natin yung ito yung preservation na ginawa kay Peter. Luke chapter 22 sa verse 32. 22 verse 32. So ito sabi ng Panginoon, "But I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren." So pansinin natin ang sinabi at ginawa ng Panginoon patungkol kay Pedro, "But I have prayed for thee." So pinanalangin ng Panginoon si Pedro. So para saan? That thy faith fail not. So yun. That is the preservation of God. So hindi niya yung ginawa kay Judas. So, at hindi lang iyon ang ating mapapansin. Sabi pa dyan ng Panginoon sa verse na yan, "And when thou art converted, strengthen thy brethren." Sa Tagalog, ang sabi ay, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So that is perseverance of the saints. Makita nyo, yung akala ng iba, yung perseverance ay sa kanila nang gagaling. Hindi, sa Diyos pa rin yun. Yung gagawin nating perseverance. Kita nyo dito sa example natin, yung prayer ng Panginoon kay Peter. Preservation and perseverance. So, malinaw sa scriptures na ipinanalangin ng Panginoong Jesus ang preservation ng mga ibinigay ng Ama sa Kanya, which are the elect. So, basahin pa natin yung prayer ng Panginoong Jesus dun sa John chapter 17 concerning the preservation of God. Gusto kong makita natin yun, na it also applies para sa lahat yan ng mga hiniram. John chapter 17, basahin natin yung verse 15. Ito. John chapter 17 verse 15. "I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil." So, in the preservation, dito sa verse 15, that thou should keep them from the evil. So, preservation of God. Dito naman sa verse 20, mababasa natin na ipinag-pray na rin tayo ng Panginoong Jesus. So, para yan sa lahat ng nakatalaga na sa kaligtasan. Para yan sa lahat ng God's elect. So, basahin natin dun sa verse 20. Talong tayo sa verse 20. Itong sabi sa prayer ng Panginoong Jesus, "Neither pray I for this alone." So, hindi lamang para dun sa mga apostol, "but for them also, which shall believe on me through their word." So, preservation of God, para din sa mga magiging mananampalataya sa darating na panahon. Yan. So, kasama tayo doon. "But for them also, which shall believe on me through their word." So, yung mga magbibilib sa turo ng mga apostol, sila yung kasama dyan. So, ang tanong natin, itinuturo ba ng apostol yung election, yung predestination, yung total depravity? Yan mababasa natin na itinuturo yan ng mga apostol, maging ang Panginoong Jesus mismo. Yan din ang turo. Kasi siya nga nagturo sa apostol. Pati at yung doctrines of grace talaga, yan ang makakapagpaliwanag kung sino ba talaga si Jesus Christ. Kasi madaming huwad eh. So, talagang kailangang ituro. Kaya ang sabi, "But for them also which shall believe on me through their word." Yan. So, kaya delikado ka kapag against ka sa mga turo ng Panginoon at ng kanyang mga apostol. Ang sasabihin sa'yo ng Panginoon ay, "Ye believe not," dahil hindi katupa ng Panginoon. Doon yun sa John chapter 10 verse 26. Para dun sa mga hindi magbibilib sa Panginoon. "Ye believe not because ye are not of my sheep." So ayan, yung second point. Yan yung God the Son on His redeeming love. So yan, nakapagbalik tanaw na tayo din sa dalawang naunang punto. Yan, medyo naging mahaba. Yan.
Ngayon naman ang ating tatalakayin na ikatlong point ay yung God the Holy Spirit in His sanctification love. So, pagpapabanal, sanctification. So, ito na ating third point. God the Holy Spirit in His sanctification love. So, tingnan naman natin ngayon ang pagkilos ng banal na Espiritu o yung operation ng Holy Spirit sa mga hinirang ng Diyos. So, una, ang Holy Spirit, sinabi o tinawag na patotoo ng Espiritu. Sabi sa Tagalog, pero sa English, ang sabi ay earnest of the Spirit. So, basahin natin yan sa 2 Corinthians chapter 5. Yan, 2 Corinthians chapter 5, verse 5. So, ito sabi, now, He that hath worked us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. So kung titingnan natin sa Greek, yung word na earnest, sa Tagalog kasi patotoo eh. Pero yung Greek word niyan, mga kapatid, kung ating titingnan, ay, ang basa nito ay Arabon, o Arabon. O meron siyang Hebrew origin, meaning Arabon. So, ang ibig sabihin ng earnest of the Spirit, yung earnest ay Arabon. Meaning ay a pledge that is part of the purchase money or property given in advance as a security for the rest. So, yun yung meaning nun. So, yung Spirit pala ay isang Arabon na ibinibigay bilang part ng purchase money or property given in advance. So, binibigay siya advance as a security for the rest. So, meaning may assurance, So, kung ang Holy Spirit, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 5 ay tinawag na earnest of the Spirit, in Greek ay Arabon, meaning ay part of the purchase, yun nga, advance as security for the rest. So, ibinibigay lamang yan para dun sa mga target talaga ng redemption ng Panginoon. So, bakit? If God gave you the earnest of the Spirit, meaning, parang yan assurance, na ikaw talaga ay isa o kabilang sa mga makakatanggap ng kaligtasan. Yan, ang eternal life. Kapag kasi sinabi mo na Arabon sa Greek or Hebrew, hindi yan sangla o pahiram na pwedeng kunin o bawiin. So, bigay na talaga yan as payment. Kapag ginamit yung word na Arabon, for example, bibili ka ng property, so may ibibigay ka, magbibigay ka ng paunang bayad or tawag natin dyan ay down payment, So, Arabon. To make sure na in the end, ay hindi na mapapapunta sa iba yung property. Sure na, yun na kasi nagbigay ka na ng pauna. So, nagbigay ka na ng pera, so hindi mo sinangla, hindi sangla, so naglabas ka na ng pera para magkaroon ng kasiguraduhan doon sa inyong transaksyon, kumbaga. So, hindi mo na pwedeng bawiin yung inilabas mo na pera. Sa madaling sabi. So, inihalin tulad sa Arabon or earnest sa English, noong binigyan tayo ng banal na Espiritu. So, God, who also had given unto us the earnest of the Spirit. So, what's the point? Anong point? Ano naman kung binigyan? Kung ang pagbibigay ng banal na Espiritu ay inihalin tulad sa Arabon, purchase money, Ano naman? So, ibig sabihin nun, we have security or assurance. Kasi, masasabi din natin na part yan ng preservation of God. So, yan yung sinasabi natin na God, the Holy Spirit, in His sanctification love. So, at kung yung Arabon, na way, yung halintulad sa Arabon, ang pagbibigay ng Holy Spirit, hindi na yan babawiin sa iyo. So, kung binigyan ka na talaga, sa'yo na yan, hindi na yan babawiin. Kaya nga, makikita nyo yung
talagang yan ibinibigay lang sa mga object ng mercy, vessels of mercy. At para naman doon sa nagsasabi na nawawala daw ang kaligtasan, so kung ikaw ay nabigyan na niyan, i-apply natin yun yung arabon. Kung ikaw ay nabigyan na niyan, hindi na yung babawin sa'yo. Tapos ay nabulid ka sa impyerno. So lalabas dyan, dadalhin mo yung espiritu doon sa impyerno. Kasama mo. Oh. Kasi inhalintulad siya sa arabon, hindi na yung pwedeng bawiin. So ibinigay, tapos nasa impyerno. Kasama mo na doon yung espiritu, ang banal na espiritu doon sa impyerno. So, hindi naman pwedeng mangyari yun. Kaya nga doon inihalin tulad sa arabon para sure, may assurance. Amen. Paunang, hindi natin pwede sabihin paunang body, paunang pagpapabanal yun sa iyo. Na yun ay lalago pag binigyan ka na ng banal na espiritu. Kung ikaw ay tunay na talagang isa ka sa mga hinirang ng Diyos, isa ka sa elect. So, hindi na yung mababawi. Ang point natin dyan, hindi uubra yung nawawala ang kaligtasan kasi ang unang ibinibigay ay yung Spirit, Holy Spirit bilang earnest or arabon. So, yun. Kaya if God, who also had given unto us the earnest of the Spirit, meaning may assurance ka na parte ka talaga ng body, ng mga elect. Kasi yan ay preservation of God para lamang sa mga God's elect. Kaya never na mangyayari na mabubulid sa impyerno ang nabigyan ng arabon or earnest of the Spirit. So masasabi natin na ang Holy Spirit ay ang first fruit kumbaga ng heaven o unang step ng pagpapabanal sa iyo ng Diyos na may kasama na yung preservation. Kasi kung binigyan ka at walang preservation, pag nabulid ka, kasama mo na doon yung Holy Spirit na hindi naman maaaring mangyari. Talagang sabi nga ay absurd. Na in other words, ayan yung unang ibinibigay sa iyo para sa iyong sanctification. Ibibigay sa iyo na siyang unang magpapabanal sa iyo. So inilalagay o ibinibigay yan sa puso ng isang tunay na mananampalataya. So, sa puso, bakit sa puso? Basahin natin yung 2 Corinthians chapter 1. Yan. 2 Corinthians chapter 1 sa verse 21, simulan natin doon. So sabi, 2 Corinthians chapter 1 verse 21, Now he which established us with you in Christ and had anointed us is God. 22, who had also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So kapag binigyan ka ng Diyos ng arabon or earnest of the Spirit in your heart, preservation na yan ng Diyos. Ayan na yung yan na yung isang tutulong sa mananampalataya para makapag-persevere to the end. Yan. Ayan yung una. Holy Spirit ay earnest. So, ayok na naging maliwanag nihalin tulad o ginamit siya bilang earnest or arabon. Yan yung sanctification love ng Holy Spirit sa atin. Yan. Toward us. So, ang Holy Spirit, nabasa natin dito sa verse 22, sinabi dito na sealed us. So, ang Holy Spirit pala ay seal o tatak. Nabanggit dyan sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. So, basahin ulit natin. Doon naman tayo mag-focus dun sa seal. Yan. Kasi siya naman ay tinawag na tatak o selyo, sealed, ang Holy Spirit. Ito sabi, 2 Corinthians chapter 1 verse 22, who had also sealed us, so na-sealed pala tayo, and given the earnest of the Spirit in our hearts. So kapag pala binigyan ka ng Diyos ng arabon, yung earnest of the Spirit in your heart, so makakaroon ka na rin ng tatak or seal with the Holy Spirit. Selyo na nagpapatibay at nagpapatunay na ikaw ay under the preservation of God. So yun. Mababasa din natin yan sa yung seal. Sa Ephesians chapter 1. Yan. Pansinin natin, isa yung itinuturo, hindi nagbabago. Ganun din. Ephesians sa mga taga-Epeso, hindi nang itinuturo. Sa verse 1, Ephesians chapter
verse 13. Chapter 1, verse 13. Yan. Itong sabi, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. In whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Tuloy natin ang basa sa verse 14. Which is the earnest, again, that is the word earnest, arabon, which is the earnest of our inheritance until, pansinin din natin yung word na until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So nakita nyo doon yung word na until, yan, tsaka yung earnest, so talagang pauna talaga siya, naselyohan ka dahil binigyan ka ng earnest o nung arabon. Para saan? Until the redemption of the purchased possession. So progressive siya, pag binigyan ka, lalago sa iyo until the redemption of the purchased possession. So yung sabi natin, tulad dun sa example natin na nag-down payment ka dun sa lupa, until na mabayaran. Kumbaga sa until na lumago sa iyo ang pagpapabanal ng banal na espiritu unto the end. Sabi diyan until the redemption of the purchased possession. Para saan? Unto the praise of His glory. So yan. So para sa sanctification ng isang tunay na mananampalataya. So yun talaga yung unang ibinibigay para sa pagpapabanal hanggang until the redemption of the purchased possession. Yan. So yan yung makikita natin dito sa verse 14 regarding sa diyan sa earnest. So regarding naman sa seal o sa tatak, balik tayo sa verse 13. Sabi sa verse 13, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So, ang tanong ay, paano natatakan? Ang sabi sa verse 13, in whom also after that ye believe. So, tsaka natatakan after nag-believe. So, ang tanong, saan nag-believe? Sabi dyan sa verse 13, saan nag-believe? Sa gospel of your salvation. So tinetrace natin yung root. So, paano naman yung gospel of salvation? Paano nalaman? Sabi dyan sa verse 13, kung paano nalaman, kung bakit nalaman ang gospel of your salvation, sabi dyan, after that ye heard the word of truth. So, kung ating ikukumpara yan, same din ito dun sa sinasabi sa Romans chapter 10, sa verse 14. Ating tingnan din yun, Romans chapter 10. Para lang makita nyo yung ibig kong sabihin. Ibig natin sabihin. Romans chapter 10 verse 14. Yan. Sabi dito, Romans chapter 10 verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Yan. And how shall they hear without a preacher? So yung palang sinasabi sa verse 13, nakikita natin dito yung pattern, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, sabi sa verse 13, after ye believe, in whom ye also trusted that ye heard the word of truth. So, same pattern or principles sa Romans chapter 10, verse 14. So, masasabi natin, consistent yung turo. Kung anong turo dun sa mga taga-Corinto, mga taga-Epeso, yung mga nasa Roma, iisa ang turo, So, the scriptures, His sanctification, yan. So, same pattern na ginagawa ng banal na espiritu o ng Diyos sa kanyang mga tunay na mananampalataya. Diyan sa mga binanggit nating mga churches, New Testament churches sa Epeso, mga nasa Roma, pati yung mga nasa Corinto. So yan yung God the Holy Spirit in His sanctification love. So siya ay yung earnest, siya din yung seal ng mga tunay na mananampalataya. So magbasa pa tayo ng ilang mga verses patungkol sa Holy Spirit at sa kanyang mga
operations patungkol sa preservation ng mga God's elect. So nakita natin, nihalin tulad siya sa Arabon, so earnest, and then pagka meron ka na nun, meron kang sealed. So tingnan pa natin yung iba pang mga pagkilos ng banal na espiritu. So, sa John chapter 14, dito tinawag siyang Spirit of Truth. Yan, John chapter 14, verse 17. So ito sabi ng Panginoon. John chapter 14, sa verse 17, even the Spirit of Truth, so tinawag siyang Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. So, talagang makikita natin dito, hindi siya nire-receive talaga ng word. So meaning, hindi yan sa lahat ng tao. Kanino siya magdudwell, kanino siya pupunta, kumbaga, sinong bibigyan. Ang sabi diyan, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. So, hindi lahat ay may banal na espiritu. Yan, malinaw dyan. Kasi, sabi ng Panginoon, whom the world cannot receive, because it seeth him not. So, hindi nakikita. Meaning ay wala talaga, hindi kasi nire-receive. So, tinawag siyang Spirit of Truth. Sabi dyan ng Panginoong Jesus, patungkol sa Holy Spirit, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Sabi sa Tagalog, ay siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So, sabi natin, yan ay part ng preservation of God para sa mga hinirang, para sa mga elect, yan, para sa atin. At dahil nga tumatahan sa atin ang banal na espiritu, siya din ang gagabay at tutulong sa atin kung paano tayo makakapagpatuloy, kung paano tayo makakapaglingkod, kung paano tayo makakapag-persevere to the end. Dahil siya din mismo ang magtuturo sa atin. So, saan natin mababasa yun? Sa 1 John chapter 2. Yan, ito, patungkol lahat ito sa banal na espiritu. Ito ating babasahin. 1 John chapter 2. Sa verse 27. 1 John chapter 2, verse 27. Sabi dito, but the anointing which ye have received of Him. So, talking about the Holy Spirit yan, anointing which ye have received of Him, abided in you. So, yan, nananahan sa inyo. And ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it had taught you, ye shall abide in Him. So malinaw, perseverance of the saints yan, from the sanctification of the Holy Spirit. Basahin ulit natin. But the anointing which ye have received of Him, Banal na Espiritu, abided in you. Yan, nananahan. And ye need not that anyone teach you. So, meaning, yung mga gagawin nating mga mabubuti, hindi na ituro talaga ng tao. Pwedeng ituro, pero hindi natin magagawa sa madaling sabi. Hindi natin kakayanin kung sa sarili lang natin. Not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth and is no lie. So, ito sasabihin dito, magagawa natin yun sa pamamagitan ng nagtuturo din sa atin, ng Banal na Espiritu. And even as it had taught you, ye shall abide in Him. So yun, malinaw, yung perseverance na ituturo sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit, kasi siya nga yung ibinigay sa atin, malinaw ay yun yung magiging perseverance natin. Ye shall abide in Him. So yung ating pag-abide, yung ating paglilingkod, yung ating mga nagagawa, in short, yan ay dahil din lamang sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, nananahan sa mga tunay na mananampalataya ang banal na Espiritu. So, that is part of God's preservation. And also the reason kung bakit tayo bilang mga tunay na mananampalataya ay nagkakaroon ng kakayahan para makapag-persevere to the end.
Yan. Ito naman, yung ating last two verses, mga kapatid, bago tayo matapos. Sa 1 Corinthians chapter 6, basahin natin yan. 1 Corinthians chapter 6, para mas maging malinaw na ang ating punto. 1 Corinthians chapter 6 sa verse 19. Yan, verse 19 and 20. Yan. So sabi, 1 Corinthians chapter 6 verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Makikita natin dun sa ating teksto, sabi, yung ating body, soul, and spirit ipe-preserve. For what? Ito, so we can glorify God in our body and in our spirit, which are God's. So, ibig sabihin, magagawa natin iyon dahil your body is the temple of the Holy Ghost o Holy Spirit, which is in you. So, meaning talagang pag nananahan sa iyong banal na espiritu, so yung katawan, yung body, considered yan as temple of the Holy Ghost, Holy Spirit. At dahil doon, magkakaroon ka ng perseverance, makakapag-persevere tayo, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, paulit-ulit natin sinasabi, kundi dahil resulta lamang yan ng ginagawang preservation sa atin ng Diyos. At yung preservation na yan, ang kanyang resulta ay yung ating perseverance. So meaning, kung ating babalikan ulit yung ating napag-aralan, ating bibigyan ng diin, yan ang Holy Spirit ay ibinibigay na arabon o earnest of the Spirit, meaning hindi yan sa lahat. Kasi nga, pag binigyan ka, at hindi na yan babawiin, at yung ibinigay na iyon sa iyo, yan ay lalago. Kasi yan yung paunang pagpapabanal sa iyo ng Diyos. So kung sa tingin mo ay merong banal, nabigyan ka ng banal na espiritu, ating tingnan yung ating sarili. So, magkakaroon ba ng progression, yung unang ibinigay sa atin ng Panginoon. So, i-review natin yung ating pananampalataya, kasi baka kung stagnant at walang nangyayari ay magtaka ka. Kasi na ang linaw doon sa ating napag-aralan, magkakaroon ka na dyan ng pagsunod, you shall abide. So kung wala kang nararamdaman na gano'n, wala kang nakikitang pagbabago, baka akala mo lang nabigyan ka na. So tingnan mo din ang iyong sarili, Total naman ay kung ikaw talaga isa sa mga hinirang, tandaan natin, ipinanalangin na tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Yung ating preservation. So, huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo nararamdaman. So, manalangin ka lang sa Panginoon na patuloy na turuan, gabayan sa buhay mananampalataya. So, reminder yan. So, diyan natin nakita yung kagandahan ng ating doktrina na preservation of God and perseverance of the saints. So, talagang yung tatlong persona ng isang Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, sila tatlo ay nagwo-work sa isang mananampalataya talaga, yung kanyang preservation, tsaka yung kanyang perseverance, Diyos ang nagwo-work out yun. At yan ay faithful dyan ng Diyos, hindi yan magbabago, sabi nga sa ating teksto. So, yan. So, God the Father, in His electing love,
God the Son on His redeeming love, God the Holy Spirit in His sanctification love. Yan, the triune God. Yan, always remember, mga kapatid, sabi nga doon sa teksto, faithful is He that calleth you, who also will do it. Amen. Yan. May God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po ay lumuhod at tayong manalangin. Manalangin Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Tunay po na nakita namin, naunawaan kung paano ang ginagawa ng pagkilos sa aming mga buhay bilang inyong mga anak, inyong mga hinirang at itinalaga na sa kaligtasan. Maraming pong salamat sa preservation na inyong ginagawa sa amin. Maraming pong salamat sa pag-iingat, sa paggabay. Marami din pong salamat ang Diyos sa paglalagay sa amin ng desire, ng kakayahan, upang kami ay makapag-persevere, kami makapagtiis, kami ay makapagpatuloy, na kami ay makapaglingkod sa inyo aming Diyos. Marami pong salamat. Mga po aming Diyos ay naging pagpapala ang inyong naging mensahe sa bawat isa, sa mga kapatiran, maging kalakasan nila ito, at makatulong aming Diyos sa pagpapalago ng kanilang buhay espiritual. At para naman po sa mga nakikinig, nawa aming Diyos ay gamitin nyo ito na paraan ng inyong mensaheng ito upang kanilang ma-realize ang kanilang katatayuan ang Diyos sa inyong harapan. Aming Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na kami ay nakapaglingkod sa inyo, kami nakasamba sa Espiritu at katotohanan. Nawa po ay kayo ang naitaas sa aming Diyos. Malugod po nga kayo sa aming ginagawang pagsamba. Nang Diyos sa aming pong pangsamantalang paghihiwa-hiwalay ay ingatan niyo po ang bawat isa na makarating ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang patutunguhan ng Diyos. Ingatan niyo po at ilayo sa mga kapahamakan, sa mga disgrasya, ilayo po sa masasamang tao ng Diyos. Ang Diyos sa aming dalangin, aming di po inaalala, aming mga mahal sa buhay, na po gamitin niyo ang mensaheng ito upang magkaroon din po sila ng kaunawaan. Kahabagan niyo po sila, at sila po ay makaramdam, aming Diyos, na kailangan nilang magsisi, aming Diyos, sa kanilang mga kasalanan, kailangan nilang manampalataya sa inyo. Ang Diyos muli po, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong umaga. Tunay po na kay ganda ng inyong mga katuruan. Nawa po ay patuloy niyo kami i-preserve sa doctrines and morals ng Diyos, sa purity po ng doctrines and morals. Patuloy niyo po kami turuan at ingatan ng Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin isambahin ang ating Diyos. Tayo po ay umawit. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless you.